Hello mga kaibigan. Today is January 2nd. So, medyo may trip ang tropa. Bibiyahe kami ng Texas. So, very long drive. Kaya samahan nyo kami. At nagtsibog muna kami bago biyahe. Alright. Starting point, Los Angeles. Bali, alas 5 kami umalis ng hapon. So, medyo mahaba-habang biyahe to. So, bali, 20 hours na long drive. So, bali dalawa yung driver namin na magpapalitan kaya samahan nyo kami mga kaibigan sa aming road trip. Unang stop, kape-kape muna. Medyo malamig sa daan at nagpagas na rin kami. So, bali ito yung una naming stop. Nagkape muna ang tropa kasi medyo malamig. Okay, tuloy uli ang biyahe. Medyo natulog ang tropa. Kasi medyo mahaba ang biyahe sa tsaka gabi na rin. So, medyo idlip-idlip muna tayo. See you later mga kaibigan. Want to try some? Alright, good. It's carne seca. It's pretty good. It's better than the American drink that they make. This is dry. It tastes like, it has the texture of like wood. Oh, And then it like, with the saliva, and then it turns nice and juicy. it's okay. I Thank like you. it. It's pretty good. I like it dry. I have a buddy that makes it dry. Really good. Where are we now? We're in Las Cruces. Which is I think it's still in New Mexico, but we're about like 60 miles until El Paso. oh really? Okay, stop uli We're ka like 600 kaibigan. miles left. Karami. Oh Napakalamig really? ito. That's it? Almost, over 600. So it's really not Sobrang 20. lamig. It's really not 20 hours. It depends if we stop. It was 1930 something. So the next stop, do you want to find a restaurant? Yeah, so look, we can oh, eat? he's trying. Yeah, let's Yeah, go sure. breakfast. Yeah. Go for that Don't Yeah. eat that. Let's I'll save it. breakfast. Save Don't it, worry. save it. Save it. Ang mura ng gas nila dito, $2.79 lang. Magandang araw mga kaibigan. Ayan, umaga na. So, bali hindi mo na ako nag-film nung gabi. Gawa naman nung wala na makikita kasi madilim ang paligid. So, bali idlip mo na yung mga ibang kasama natin habang tayo naman gising, kinikwentuhan ng driver para hindi naman antukin. So, nakapag-idlip din naman ako kahit paano. So, ayan o, lumalabas na si Haring Araw. O, bali nakakalahating biyahe na rin kami. So, medyo meron pa kami mga 10 oras na tatakbuhin. So, medyo malayo-layo pa yon. So, maraming hinto pang gagawin namin. Ayan, medyo nagliliwanag na ang paligid. So, o nga pala guys, tinan nyo. Yung mga ngayon ko lang napansin na lahat na makikita mo, matatanong mo sa paligid pag bibiyahe ka ng papuntang East Coast o yan, Texas, tulad ng Texas, wala pala masyado puno ang mga bundok. Kumbaga parang pure lang, parang desert, ganun. So bali, napansin ko lang dito mga kaibigan, yung medyo maliwanag na. So yung nakikita ko dito parang mabundok na mabato na dry ang lupa. Meron ka mga makikita kang mga damo-damo na dry na parang kulang sa ulan, ganun. Pero sa labas, sobrang lamig, kaibigan. Sobrang lamig at mahangin. Sobrang lamig ng hangin. So, bali nandito na pala tayo sa city. Maliwanag na. So, bali yung aming driver naghahanap na ng machichibugan. So, ayan. So, medyo abang-abangan nyo kami mga kaibigan. Samahan nyo pa rin kami hanggang mamaya. So, medyo mahababa pa ang aming biyahe. So, okay. See you later. Titingin muna kami ng aming makakainan. Okay. Dito kami bali mag-almusal. Dito sa IHOP. So, ayan. So, bali chibog-chibog muna kami, kaibigan. So, see you inside. Medyo malamig talaga dito sa labas.
ang buong tropa habang naghihintay ng breakfast. Okay, tuloy na ang biyahe uli after mag-breakfast sa IHOP. So, bali meron pa mga ilang oras bago makarating sa aming destinasyon. So, samahan nyo pa rin kami mga kaibigan. Alright, see you later. Okay guys, eto. Yan ang tanawin dito sa papasok ng Texas. Parang disyerto. Wala masyadong mga puno. Ayan. Bali yung landscape ng lupa ay parang dry. Wala siyang mga puno at saka sobrang lamig. Malamig ang hangin. So, yan bali ang papasok ng Texas. Hanggang Texas na to siguro ganito. So, ayan. Enjoy na lang muna natin ang tanawin mga kaibigan. Maganda naman tignan. Pero puro bato at saka lupa. Yan ang makikita sa paligid. Pero tingnan pa rin natin sa ibang parte kung ganito pa rin ang makikita nating tanawin. Ayan. Puro bato, plain, na puro mabato na tsaka inisip ko ano kaya yung mga craft nila dito? Ano kaya kinabubuhay ng mga tao rito, no? Kasi puro parang buhangin, ganyan. Dry na dry yung lupa. Para talaga siyang disyerto mga kaibigan. Ayan guys, ayan. Yan ang tinan nyo. Maraming bundok pero walang mga puno. So isang malawak na lupain na parang disyerto na may mga bundok din na yung bundok ay puro bato. Ayan, no? Talagang hindi man lang may mga tanim, may mga makikita kayong mga halaman pero mga cactus. So talagang parang mga disyerto talaga. Kaya pala sobrang lamig dito. Ayan, no? Parang dry na dry yung lupa. Mga bundok nila dito dry na dry. Talagang disyerto ang dating. Disyerto na mabato. Pati yung bundok nila mabato, gawa sa bato. So parang dry na dry. Parang kulang na kulang sa tubig. Naisip ko lang, sa ganitong klase ng lugar siguro, mura ang lupain. Kasi wala ka namang ibang pwedeng maitatanim sa lugar na ganito eh. Ano bang mabubuhay na craft dito? Parang siguro dito, ang balita ko kasi dito sa lugar na to, nagyeyelo. Hindi siya nag-i-snow pero yung paligid nagyeyelo kasi sobrang lamig. Malamig na tapos yung hangin malamig pa. So wala sila masyadong nag-i-snow pero sa mga bundok-bundok pero dito sa mga patad, sabi nila nagyeyelo daw yung kalsada. So medyo yun nga sabi nila delikado ang kalsada rito pag yung nagkaroon ng black ice. So yun yung nagyeyelo siya guys. So kumbaga madulas yung kalsada. So ngayon naman wala naman kaming experience na ganito. Malamig lang pero kasi tapos naman na yung winter. So bali January na ngayon. So malamig pa rin pero hindi na siya yung tulad ng sobrang lamig pag yung winter talagang nagyeyelo yung paligid. Tsaka nag-i-snow. So far wala namang ganun. Malamig lang talaga. Malamig lang sa labas. Sobrang lamig. Okay, stop over muna tayo mga kaibigan. Medyo mag-inat-inat at magpagarka na rin ng gas. Andito kami bali sa gasolinahan at ito, ayan. At meron din silang convenience store. Buti pa rito, magandang CR ng convenience store nila dito. Malinis. Alright, pasok muna ako sa convenience store mga kaibigan. Okay, ayan, tuloy na uli ang biyahe after magpagasolina. Konting oras na lang, malapit na kami sa aming destinasyon. Ayan, enjoy muna natin ang kapaligiran, ang view na maladesyerto. Konti ang makikita mong puno. Kaya naman sobrang lamig. Okay guys, sige, enjoy muna natin ang tanawin.
napansin ko lang mga kaibigan, sa mga bundok nila, marami akong nakikitang mga windmill. Ayan oh. Kaya naisip ko malakas talaga ang hangin dito. Sobrang hangin dito. Yan lang. Yan lang napansin ko sa mga bundok. Touchdown. Okay, touchdown. Dito na kami sa Texas mga kaibigan. Safe naman na nakarating. Andito na kami sa aming inupang Airbnb. So, ayan, maganda rin ang lugar. So, pasok muna kami guys. Okay, tour muna tayo dito sa loob ng apartment. Ito bali yung isang CR. Ayan. Bali, dalawang CR nito eh. Ito yung isa. Ito yung isa para sa mga lalaki na CR. Ayan. Medyo malaki din ang shower. Okay. And then, ayan. Dito naman tayo sa... Ayan, bali dalawa yung magkatabing kwarto. Bali, 3 ang kwarto nito. So, ito yung isa. So, ayan, medyo sit din natin yung ilaw. Medyo madilim. Ano ba to? Ito bali yung lagayan ng mga unan. Ayan. Okay, ito yung isang kwarto. At ito naman yung isang kwarto na bali dito ako mag-i-stay sa kwarto na to. Ayan, medyo malaki. Meron din siya mga lagayan ng unan. Ayan. So, okay, doon naman tayo sa kusina. Punta tayo ng kusina naman. Bali, ito bali ang kusina. Ayan. Medyo kompleto rin na dito sa kusina. Ayan, may ref. At ito, may dining table. Ayan. Bali yun ang isang kwarto at nandun ang isang banyo sa loob ng kwarto na yon. Para sa mga babae yun. So, bali ito yung kusina guys. Ayan o, kompleto. Kompleto rin ang gamit. At bali ito yung balkonahe. Labas muna tayo. Ito yung balkonahe. Ayan o. Medyo maganda tumambay dito. Magkape-kape habang malamig ang panahon. Bale yan. Yan ang labas. Maganda rin naman palang katanawin. Okay. Ginutom ang tropa kaya napag-isipan namin na kumain ng ramen at ito lang yung pinakamalapit na kainan. Masarap kasi kumain ng ramen lalo pag ganitong malamig ang panahon. Kaso medyo puno ang loob kaya nag-decide kami na itugon na lang. Okay guys, see you later. Meron kaming nadaanan na yan, mga ibon sa kable ng kuryente. Napakarami nila. Ayun, dyan siguro sila humahabo. Nadaanan namin yan habang papunta kami sa bibilan namin ng pagkain. Siguro malakas sa magnetic field ang lugar na to. Kaya dyan sila nag-i-stay mga ibon. Ayan, dyan na siguro sila natutulog. Ayan napakarami nila. Sobra. Punong-puno ang kable. Okay guys, thank you so much sa panonood. See you later.